Sa gitna ng rumaragasang baha, yakap ng malamig na kamatayan, nakita ni Rosa ang katotohanan. Isang life insurance policy na naglalaman ng kanyang pangalan habang ang kanyang sariling anak at manugang ay nagpapakasaya sa kanyang ninakaw na yaman. Itinapon siya sa isang bulok na kubo upang mamatay ng walang bakas. Ngunit hindi siya nagpatalo sa matinding agos. Mula sa putik, babangon ang isang inang winasak at handang maningil sa mga nagtaksil. Hahayaan ba niyang magwagi ang mga demonyo na nagtatago sa anyo ng kanyang sariling dugo? Amoy palengke, amoy mahirap. Kailan ba mauunawaan ng matandang iyan na hindi na siya bagay sa bahay na ito? Dahan-dahang napahinto ang kulubot na kamay ni Rosa sa paghahalo ng mainit na kare-kare sa ibabaw ng lumang kalan. Ang tinig ng kanyang manugang na si Clara ay tumagos mula sa sala patungo sa kusina, matalim at walang anumang pag-aalinlangan. Ang mainit na singaw mula sa nilulutong pagkain ay unti-unting humalo sa malamig na luhang namumuo sa mga mata ng matanda. Maaga siyang gumising upang ipaghanda ang paboritong ulam ng kanyang anak. Naghihiwa ng gulay gamit ang mga daliring matigas na dahil sa ilang dekadang pananahi, tanging para lamang salubungin ng mga salitang dumudurog sa kanyang pagkatao. Nanikip ang dibdib ni Rosa. Parang may makapal at matinik na baging na pumulupot sa kanyang lalamunan, pumipigil sa anumang hanging nais pumasok. Bumigat ang sandok na kahoy sa kanyang panginginig na kamay, ngunit ang tunay na nagpabagsak sa kanyang mundo ay ang sumunod na boses na kanyang narinig. Hayaan mo na, Hon. Matanda na kasi si Mama, mahirap nang baguhin ang nakasanayan. Pagsasabihan ko na lang mamaya na huwag nang lalabas kapag may mga bisita tayo para hindi ka mapahiya. Ang mga salitang iyon mula sa sarili niyang anak na si Marco ay tila mga yelong itinusok sa kanyang gulugod. Mas masakit pa ito kaysa sa mga pang-iinsulto ni Clara. Ang sarili niyang dugo at laman, ang sanggol na kanyang itinaguyod ng mag-isa sa pagtitinda sa bangketa, ay nahihiya sa kanyang presensya. Ikinakahiya siya ng taong naging dahilan ng kanyang buong pag-iral. Isang mabigat na pagbuga ng hangin ang lumabas sa mga labi ni Rosa. Dahan-dahan niyang pinatay ang apoy ng kalan. Sa halip na magalit o mag-ingay, pinili niyang itago ang nakapapasong sakit sa pinakasulok ng kanyang puso. Nang pumasok si Marco sa kusina ilang sandali ang nakalipas, pinilit ni Rosa na magpakita ng isang maamong mukha, nagkukunwaring walang anumang narinig. Ma, may ekstrang cash ka ba dyan? Kailangan lang kasi naming bumili ng bagong kurtina. Medyo kapos ang budget namin ngayon dahil sa mga bayarin sa sasakyan. Wika ni Marco, gumagamit ng tono ng paglalambing na palagi nitong ginagawa noon pa man kapag may kailangan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Rosa. Dinukot niya ang nakatuping pera mula sa malalim na bulsa ng kanyang lumang duster at iniabot ito sa anak. Ang pera na dapat sana ay pambili niya ng sariling gamot sa rayuma ay kusang ibinigay ng kanyang mga kamay. Dahil ganoon naman ang mga ina, handang isuko ang lahat para sa anak. Nagpasalamat si Marco at mabilis na tumalikod. Hindi man lang napansin ang namumulang mga mata ng kanyang ina. Nang mag-isa na lamang siya, naglakad si Rosa patungo sa kanyang maliit na kwarto sa ilalim ng hagdan. Ang espasyong iyon ay madilim at malamig, tila isang kahon na nagkukulong sa kanyang mga pangarap. Naupo siya sa gilid ng manipis na kama at tinitigan ang lumang larawan nilang mag-ina sa ibabaw ng munting kabinet. Gamit ang kanyang nanginginig na hinlalaki, pinunasan niya ang maliit na mantsa ng tuyo sa apron na suot niya. Ang apron na iyon ay murang regalo pa ni Marco mula sa unang sweldo nito, maraming taon na ang nakalipas. Isang bagay na itinuturing niyang pinakamahalagang kayamanan kahit pakupas at siksik na sa tahi. Habang nagpupunas, bumalik sa kanyang alaala ang isang nakababahalang eksena na hindi niya sinadyang makita kaninang hapon. Nakita niya si Clara na nagmamadaling pumasok sa kwarto ni Marco, hawak ang isang makapal na brown folder na pamilyar kay Rosa. Naglalaman iyon ng mga titulo ng kanilang lumang lupa na pamana pa ng kanyang yumaong asawa. Bakit nasa kamay ng manugang niya ang mga mahahalagang papeles na iyon at bakit tila itinatago nila ito sa kanya? Hindi pa man nakakapagpahinga ang kanyang isip sa libu-libong katanungan, nagising ang diwa ni Rosa
Nang madaling araw dahil sa isang mahinang katok, binuksan niya ang pintuan ng kanyang silid at bumungad ang mukha ni Marco. Maputla ito, mukhang puyat, at may kakaibang kaba sa mga mata na pilit nitong iniiwas sa paningin ni Rosa. Sa kanyang nanginginig na kamay ay may hawak siyang ilang pahina ng malinis na kontrata at isang malamig na bakal na bolpen. Ma, pasensya na sa abala ng ganitong oras. Bungad ng kanyang anak habang nakayuko. Kailangan mo lang pirmahan ito para sa kinabukasan natin, para gumanda ang buhay natin at hindi ka na mahirapan pa. Ang tahimik na pagdiin ng hinlalaki ni Marco sa dulo ng bolpen ay lumikha ng isang matalim at payak na ingay sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Ito ay isang tunog na nagdulot ng lamig sa batok ni Rosa. Tila nagbabadya ng formal na pagkawala ng kanyang natitirang kalayaan at dignidad. Bakit kailangan niyang pumirma sa dilim? At bakit tila ibinibenta ng kanyang anak ang kanyang kaluluwa? Ang malamig at matalim na pagdiin ni Marco sa dulo ng kanyang bolpen ay tila isang punyal na unti-unting ibinabaon sa dibdib ni Rosa. Nakatayo sa pintuan ng maliit na silid ang kanyang manugang na si Clara, na sa isang iglap ay nagpalit ng anyo. Nawala ang matalim at mapanlait nitong tinig kaninang umaga. Pinalitan ito ng isang matamis at malambing na ngiti, isang maskara ng pagkukunwari na napakahusay nitong suotin. Lumapit si Clara at marahang hinaplos ang balikat ng matanda, isang kilos na nagdulot ng kilabot sa balat ni Rosa. Ma, basahin mo muna. Para sa atin ito. Malambing na wika ni Clara habang itinuturo ang mga nakasulat sa papel. Ibebenta natin ang lumang bahay pati na ang lupa sa probinsya, tapos pagsasamahin natin sa naipon namin ni Marco para makabili tayo ng mas malaking mansyon. Gusto ko kasi na may sarili kang master's bedroom doon, yung may malaking bintana para nahahanginan ka at hindi ka naiinitan dito sa ilalim ng hagdan. Hindi ba, Hon? Bumaling ang paningin ni Rosa sa kanyang anak. May bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Rosa dahil ang bahay na pinabebenta nila ay ang kaisa-isang alaala ng kanyang yumaong asawa. Naroon ang kanilang mga pangarap, ang mga haligi kung saan niya minarkahan ang pagtangkad ni Marco noong bata pa ito. Ngunit lumuhod si Marco sa kanyang harapan, hinawakan ang kanyang magkabilang kamay, at ginamit ang sandatang alam nitong hindi kailanman matatalo ng sinumang ina. Ma, please, baka ito na ang pagkakataon kong umasenso. Pagsusuma mo ni Marco, ang boses ay nanginginig sa pagpapaawa. Ayaw mo bang makitang maginhawa ang kaisa-isa mong anak? Lahat naman ng sakripisyo mo, ibabalik ko. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko, ma. Kaya hayaan mo namang bigyan kita ng magandang buhay ngayon. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpabigay kay Rosa. Ang matinding pagmamahal at ang kinagisnang pagiging martir ng isang ina ay nanaig. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang bolpen. Bawat guhit ng kanyang pirma sa ibabaw ng kontrata ay kasabay ng palihim na pagtulo ng kanyang luha na mabilis niyang pinunasan ng laylayan ng kanyang duster. Ibinigay niya ang kanyang natitirang kayamanan, ang huling hibla ng kanyang seguridad, kapalit ng pangako ng magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang araw ng paglipat. Malaki at maganda ang bagong mansyon na binili ng mag-asawa. May mataas na gate, malalaking bintanang salamin, at makintab na sahig. Ngunit nang bitbitin ni Rosa ang kanyang dalawang lumang bag papasok sa bahay, hindi siya inalalayan ni Clara patungo sa ipinangakong master's bedroom. Sa halip, itinuro ng kanyang manugang ang isang madilim na pintuan sa labas ng bahay, malapit sa garahe kung saan nakatambak ang mga lumang lata ng pintura at mga sirang gulong. Isa itong bodega na nararating lamang ng amoy ng usok ng sasakyan. Ma, dito ka muna sa bodega, ha? Nakangiting sambit ni Clara, ngunit ang mga mata nito ay nanlalamig. Ginawa kasi naming guest room yung kabilang kwarto para kapag bumisita ang mga kaibigan ko mula sa club, may tutuluyan sila. Tsaka mas safe ka rito sa baba. Baka mahulog ka pa sa hagdan at maging pabigat pa sa amin. Automatikong napatingin si Rosa kay Marco na abala kunwari sa pag-aayos ng mga paso ng halaman,
Pilit na iniiwasan ang nagmamakaawang paningin ng kanyang ina. Wala siyang narinig na pagtutol mula sa kanyang anak. Napalunok na lamang si Rosa, pilit ibinababa ang nagbabagang bikig sa kanyang lalamunan. Tahimik niyang tinanggap ang kapalaran at pumasok sa madilim na silid. Bitbit ang kanyang sariling kalungkutan. Sa loob ng maalikabok at masikip na bodega, hindi inuna ni Rosa na ilabas ang kanyang mga damit. Dahan-dahan siyang naupo sa malamig na semento at maingat na inilabas ang kanyang lumang makina ng panahi mula sa isang kahon. Hinaplos niya ang magaspang na bakal at pinaikot ang gulong nito ng walang sinulid. Ang makinang iyon ang nagpakain kay Marco, ang nagbayad ng kanyang matrikula hanggang sa maging inhinyero, at ang nagpanatili sa kanilang dangal noong sila ay wala pang makain. Ngayon, itinago na rin ito sa dilim kasama niya. Ginamit niya ang laylayan ng kanyang paboritong damit upang punasan ang alikabok sa makina, isang tahimik na pagpapahalaga sa kaisa-isang bagay na hindi siya iniwan. Nang lumabas si Rosa upang kumuha sana ng maiinom na tubig sa kusina, natigilan siya nang makita si Clara na pinupuno ang malaking itim na plastik ng basura. Naroon ang mga lumang kumot ni Rosa na gawa sa retaso, ang kanyang mga inipong garapon, at ang mga lumang litrato na nakalagay sa kupas na album. Naku Marco, pakitapon nga itong mga basurang ito sa labas. Ang baho-baho, amoy luma. Hindi bagay sa bagong bahay natin ang mga kalat ng nanay mo. Maarteng utos ni Clara habang pinapagpag ang kanyang mga kamay, tila nandiriri sa mga alaalang mahalaga kay Rosa. Hahakbang sana si Rosa upang bawiin ang kanyang mga gamit, ngunit biglang umingay ang telepono ni Clara. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ng manugang, naging palakaibigan at labis na magalang nang sagutin nito ang tawag mula sa kabilang linya. Pasikretong nakinig si Rosa sa gilid ng pasilyo. Yes, sir. Nakuha ko na po ang signature niya at naibenta na ang bahay. Pabulong ngunit masayang sagot ni Clara sa kausap. Bayad na rin po yung first premium para sa life insurance policy na pinag-usapan mo natin. Yes, ako na ang nag-asikaso para wala na siyang iisipin at ako na rin ang bahalang magtago ng dokumento. Nangunot ang noo ni Rosa. Wala siyang maalalang nagpapasok siya sa anumang insurance o nagbayad ng ganoong bagay. Anong dokumento ang pinirmahan niya kaninang umaga kasama ng mga titulo ng lupa? Bago pa man niya maproseso ang mga narinig, nakita niyang naglakad si Clara patungo sa main gate. Mula sa bintana, pinanood ni Rosa ang kanyang manugang na naglalabas ng isang bagong set ng mga susi. Ibinigay ni Clara ang isang susi kay Marco at itinago ang isa sa kanyang mamahaling bag. Napagtanto ni Rosa ang isang masakit na katotohanan. Pinalitan nila ang padlock ng pangunahing gate. Wala silang ibinigay na susi sa kanya. Sa bahay na binili mula sa dugo, pawis at sakripisyo ng kanyang buong buhay, siya ay naging isang bilanggo, isang tagalabas na walang karapatang lumabas o pumasok ng walang pahintulot ng mga taong umagaw ng kanyang paraiso. Ang unti-unting paglapat ng mabigat na bakal sa pintuan ng gate ay tila naging hudyat ng pagsara ng kanyang kalayaan. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay walang awang pumapasok sa mga siwang ng pintuan ng bodega, gumigising kay Rosa bago pa man sumikat ang araw. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga tuhod ay may kasamang kirot, tila mga kinakalawang na bisagra na pilit iginagalaw, habang ang kanyang anak at manugang ay mahimbing na natutulog sa malambot na kama sa itaas. Sinimula ni Rosa ang kanyang araw bilang isang hindi bayarang alila sa loob ng tahanang binili ng kanyang sariling dugo at pawis. Pinunasan niya ang malalapad na marmol na sahig hanggang sa sumakit ang kanyang baywang. Nang makaramdam ng matinding gutom, naupo siya sa sulok ng kusina at tahimik na kinain ang malamig na kanin at tirang ulam kagabi. Saglit na nanlabo ang kanyang paningin at umikot ang kanyang paligid dahil sa kakulangan sa tulog at sustansya. Ngunit mahigpit siyang kumapit sa gilid ng lababo upang hindi matumba. Bawal siyang magkasakit dahil wala namang mag-aalaga sa kanya sa loob ng mansyong iyon. Pagsapit ng hapon, napuno ang sala ng masasayang tinig at mamahaling pabango.
Dumating ang mga kaibigan ni Clara mula sa isang eksklusibong samahan ng mga kababaihan, pawang mga nakasuot ng makikinang na alahas at magagarang damit. Mula sa kusina, inayos ni Rosa ang isang mabigat na tray na naglalaman ng matatamis na tinapay at malamig na inumin. Nanginginig ang kanyang mga braso habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa gitna ng sala upang magsilbi. Oh, Clara, may bago ka pala atang kasambahay ngayon. Saan mo siya nakuha? Tanong ng isang bisita habang pinagmamasdan si Rosa mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang kanyang kupas na duster. Isang matamis at mapagmalaking ngiti ang isinukli ni Clara habang humihigop ng kanyang inumin. Iyan ba? Malayong kamag-anak iyan ni Marco na nakiusap na makitira sa amin. Naawa naman ako kasi mukhang walang-wala na talaga sa buhay. Kaya ginawa ko na lang yaya dito sa bahay para naman may pakinabang at hindi puro hingi ng awa. Ang mga salitang binitawan ni Clara ay tila isang malaking bato na ibinagsak sa mismong ulo ni Rosa. Biglang nanlamig ang buong katawan ng matanda at halos mabitawan niya ang hawak na tray. Ang pagtingin ng mga bisita sa kanya ay puno ng awa at pandidiri. Yumuko na lamang si Rosa, itinatago ang mga luhang nagbabantang tumulo anumang oras. Nilunok niya ang matinding kahihiyan upang hindi mapahiya ang kanyang anak. Umatras siya ng tahimik at bumalik sa madilim na pasilyo. Dala ang pusong pinupunit ng pira-piraso ng sariling pamilya. Gusto niyang makausap si Marco upang humingi man lang ng kaunting pag-unawa, kaya nagtungo siya sa tapat ng kanyang madilim na silid sa bodega. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang eksena ang tuluyang nagpadurog sa kanyang natitirang pag-asa. Nakatayo roon si Marco sa harap ng kanyang lumang bag. Hawak ng kanyang anak ang kanyang kupas na pitaka. Nagmamadaling kinukuha ang mga nakatuping barya at huling perang papel na itinago ni Rosa mula sa pagbebenta ng kanyang mga lumang retaso. Natigilan si Marco nang mapansin ang anino ng kanyang ina sa pintuan. Nagkatinginan sila. Umikot ang mga luha sa mga mata ni Rosa, naghihintay ng paliwanag, naghihintay na magsisi ang kanyang anak sa pagnanakaw sa mismong ina nito. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, umiwas ng tingin si Marco. Ibinulsa nito ang pera, yumuko, at naglakad palabas ng bodega na parang walang anumang nangyari, na parang hindi niya nakita ang pagkadurog sa mukha ng babaeng nagluwal sa kanya. Mag-isang naiwan si Rosa sa dilim. Naupo siya sa matigas na sahig. Tiningnan niya ang kanyang hintuturo na namumula at may malaking paltos dahil sa pagkakapaso sa mainit na mantika kaninang umaga. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang mumurahing band-aid mula sa kanyang bulsa at binalot ito sa kanyang sugat. Walang sino mang titingin sa kanyang mga sugat, kaya kailangan niyang gamutin ang kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na iniyakan ang kanyang kapalaran. Pilit na pinatitibay ang sarili dahil wala na siyang ibang masasandalan. Kinabukasan ng umaga, isang kakaibang pangyayari ang gumambala kay Rosa. Pumasok si Clara sa kusina na may dalang mainit na kape at may kakaibang lambing sa boses nito na huling narinig ni Rosa noong pinapipirmahan siya ng titulo ng lupa. Ma, napansin ko nitong mga nakaraang araw na mukhang pagod na pagod ka na. Baka kailangan mo ng mahaba-habang pahinga. Wika ni Clara habang inilalapag ang 2 piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Kumuha ako ng 2 tiket sa bus. Ihahatid ka ni Marco papunta sa isang rest house sa probinsya para makapagbakasyon ka naman ng maayos. Gusto naming makabawi sa iyo. Nagtataka man ay nakaramdam ng munting tuwa ang puso ni Rosa. Baka ito na ang pagkakataon na bumawi ang kanyang anak. Baka totoo ang sinasabi ng kanyang manugang. Ngunit habang tinititigan niya ang mga tiket sa mesa, umilaw ang malaking telebisyon sa sala na naiwang nakabukas. Mula roon, isang nag-aalalang tinig ng tagapagbalita ang umalingaw sa buong kabahayan, nagbabala sa lahat ng mamamayan tungkol sa isang napakalakas na bagyo na may dalang malawakang pagbaha na inaasahang tatama ng direktang-direkta sa probinsyang nakasulat sa tiket na hawak ni Rosa.
Ang magaspang na pagdausdos ng zipper ng lumang bag ay naghudyat ng pag-iempake na pinangasiwaan mismo ng kanyang manugang. Nakatayo lamang si Rosa sa isang gilid ng sala, tahimik na pinagmamasdan si Clara na nagtutupi ng mga damit at isinisiksik ang mga ito sa loob ng bagahe. May kakaibang kaba na namumuo sa dibdib ng matanda. Napansin niya na puro manipis na duster at mga lumang kamiseta ang isinasama ng kanyang manugang, mga damit na hindi sapat upang panlaban sa lamig ng papalapit na bagyong ibinabalita sa telebisyon. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nag-alok si Clara ng isang matamis at huwad na ngiti. Ma, puro presko ang ipinadala ko sa iyo para hindi ka mainitan doon sa rest house natin. Masarap ang hangin doon. Mag-enjoy ka lang, baka buwan pa ang abutin bago ka namin masundo dahil magiging busy kami ni Marco sa negosyo. Wika ni Clara, ang tono ay nagpapanggap na nagmamalasakit ngunit ang mga mata ay nagkakanulo ng kagustuhang mapabilis ang pag-alis ng matanda. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Rosa ang kanyang sarili sa loob ng isang mausok at siksikang terminal ng bus. Katabi niya si Marco, na kanina pa balisa at palipat-lipat ang bigat ng katawan sa magkabilang paa. Ang malaking makina ng mga bus ay lumilikha ng panginginig sa sementadong sahig, kasabay ng panginginig ng mga kamay ni Marco habang iniabot nito ang tiket sa kanyang ina. Inangat ni Rosa ang kanyang kulubot na kamay upang haplusin sana ang pisngi ng kanyang anak upang sabihing mag-iingat ito kahit pa itinaboy siya nito, ngunit mabilis na umatras si Marco. Inangkin ng anak ang isang malamig na distansya. Ma, aalis na ang bus, sumakay ka na. Panginginig ng boses ni Marco. May luha na nagbabadyang tumulo sa mga mata ng lalaki, ngunit pilit nitong pinipigilan sa pamamagitan ng pag-iwas ng tingin. Ang panginginig ng kanyang boses ay tila huling pagpupumiglas ng isang konsensyang pilit ibinabaon sa limot. Bumigat ang mga hakbang ni Rosa paakyat sa bus. Nang lumingon siya upang masulyapan sana ang kanyang anak sa huling pagkakataon, likod na lamang ni Marco ang kanyang nakita. Nagmamadaling naglalakad palayo na tila tumatakbo mula sa isang malaking kasalanan. Nilunok ni Rosa ang mapait na katotohanan at naupo sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang lumang bag habang tinatahak ang mahaba at malungkot na biyahe. Pagsapit ng dapit hapon, dumating siya sa address na nakasulat sa isang pirasong papel. Gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang dibdib nang tumambad sa kanya ang tinatawag ni Clara na rest house. Hindi ito isang magandang bakasyunan. Isa itong inabandonang kubo na gawa sa nangingitim na kahoy at kinakalawang na yero, nakatayo sa gilid ng isang mabantot na estero na puno ng burak. Pagkapasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang amoy ng amag at lumang kahoy. Walang kuryente, walang sapat na supply ng malinis na tubig, at lalong walang makakain kundi ilang latang sardinas na itinabi sa isang maalikabok na sulok. Ito ay isang kulungan na sadyang inihanda para sa kanyang pag-iisa. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang pagsisimula ng pagbuhos ng ulan. Ang bawat pagbagsak ng tubig sa manipis at butas-butas na yero ay tila matutulis na karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Binalot siya ng matinding takot at pangungulila gamit ang kanyang lumang cellphone, nanginginig niyang pinindot ang numero ni Marco. Naghintay siya ng pamilyar na boses na sasagot, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang tahimik na anunsyo mula sa linya na hindi na maaaring matawagan ang numerong iyon. Hinarangan na siya ng kanyang sariling anak. Ang telepono ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang nanghihinang kamay, tuluyan ng nagdilimang paligid habang lalong bumabagsik ang hangin sa labas. Naupo si Rosa sa pinakagilid ng kawayang sahig. Iniyakap ang kanyang maninipis na braso sa kanyang nangangatog na katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa halip na isipin ang malamig na hangin, binalikan niya ang isang mainit na alaala. Naalala niya ang 7 taong gulang na si Marco, mahigpit na nakayakap sa kanyang baywang habang kumukulog ng malakas. Nangako ang bata noon na kapag lumaki ito, ipagpatayo siya nito ng malaking bahay upang hindi na sila mabasa ng ulan.
Ang matinding pagkakaiba ng mainit na nakaraan at ang malupit na kasalukuyan ang tuluyang nagpabigay sa kanyang mga luha. Umiyak siya ng walang tinig, hinahayaan ang sakit na maghugas sa kanyang pagiging martir, habang pilit siyang kumukuha ng tuyong damit mula sa kanyang bag upang gawing kumot, isang pamilyar na brown envelope ang hindi sinasadyang sumabit at dumausdos sa sahig. Ito ang parehong envelope na nakita niyang daladala ni Clara noong araw na papirmahin siya ng papeles. Nangunot ang kanyang noo at akmang pupulutin sana ito upang suriin sa kaunting liwanag na nagmumula sa labas. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa papel, isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang mga paa. Napasinghap si Rosa, ang burak mula sa estero ay pumasok na sa loob ng kubo, mabilis na lumalamon sa sahig na kawayan. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang malamig at maruming tubig ay umakyat na hanggang sa kanyang mga tuhod. Pilit siyang umatras patungo sa mas mataas na bahagi ng kubo, ngunit wala na siyang mapupuntahan. Ang malamig na tubig na unti-unting umaakyat sa kanyang mga binti ay tila nagyayelong mga kamay ng kamatayan na pilit siyang hinihila pababa sa kadiliman. Ang hagupit ng hangin ay tila isang dambuhalang kamay na walang awang pumupunit sa kalangitan at sa mismong paligid ni Rosa. Ang kalahati ng kinakalawang na yero ng kubo ay sa pilitang inihiwalay ng malakas na puwersa mula sa mga kahoy na haligi nito, iniiwan ang matanda na walang anumang proteksyon sa ilalim ng walang awang pagbuhos ng ulan. Mabilis na umakyat ang maruming tubig mula sa estero, lumagpas sa kanyang mga tuhod hanggang sa umabot sa kanyang baywang. Ang lamig ng burak ay nagpapanigas sa kanyang mga kalamnan, ngunit pinilit niyang kumapit ng mahigpit sa kaisa-isang poste na hindi pa natutumba. Sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, napansin niya ang kanyang lumang bag na unti-unting inaanod palayo. Naroon ang huling mga litrato ng kanyang yumaong asawa at ang mga bakas ng kanyang nakaraan. Nanginginig siyang inabot ito, ibinibigay ang buong lakas upang isalba ang natitirang piraso ng kanyang buhay. Ngunit dahil sa matinding panginginig ng kanyang mga braso at sa bigat ng basang tela, dumausdos ang bag mula sa kanyang hawak. Bumuka ang siper nito habang lumulubog sa tubig. Mula sa loob ng bumukas na bag, lumutang ang pamilyar na brown envelope sa ibabaw ng madilim at maputik na tubig. Ito ang parehong envelope na palihim na inilagay ni Clara sa kanyang mga gamit. Pilit itong inabot ni Rosa, at sa pagdampi ng kanyang mga daliri sa makapal na plastik na bumabalot sa papel, isang matalim na liwanag mula sa kalangitan ang pansamantalang nagbigay linaw sa buong paligid. Sa maikling sandaling iyon ng liwanag, nabasa ng kanyang malalabo, ngunit ng lalaking mga mata, ang malalaking letrang nakaimprenta sa itaas ng dokumento. Life Insurance Policy. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rosa. Ang malamig na tubig baha ay tila nawalan ng kapangyarihan kumpara sa yelong biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ibinaba niya ang kanyang paningin upang basahin ang mga nakasulat sa ibaba. Ang pangalan ng benepisyaryo ay malinaw na nakaukit, Marco Grayson. Ang halaga ng makukuha, 5 milyong piso, at ang pinakamapait na bahagi na tuluyang dumurog sa kanyang kaluluwa ay ang isang espesyal na probisyon na nagpapahiwatig ng dobleng bayad kapag ang nakasiguro ay naging biktima ng isang natural na kalamidad tulad ng bagyo. Nanikip ang kanyang dibdib hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Hindi siya ipinadala sa probinsyang ito upang magbakasyon at magpahinga. Ipinadala siya rito upang lamunin ng kalamidad na inaabangan ng kanyang manugang at sariling anak. Hinihintay nilang malunod siya sa gabing ito para sa kaisa-isang sanggol na kanyang inalagaan, pinakain at minahal ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Mas malaki ang halaga niya bilang isang malamig na bangkay kaysa bilang isang humihingang ina. Isang mahaba, malalim at tahimik na pagtangis ang kumawala sa kanyang mga labi, isang iyak na iniluwal mula sa pinakailalim ng kanyang bituka na walang sino mang makakarinig dahil sa patuloy na pag-aalburoto ng kalikasan. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi maihahambing sa anumang pisikal na sugat. Ito ay ang tuluyang pagkapugot ng ugnayan ng isang magulang sa kanyang anak.
Ngunit habang patuloy niyang tinititigan ang pangalan ni Marco sa papel, ang matinding kirot at pagkaawa sa sarili ay unti-unting nagbago ng anyo. Ang kanyang mga luha ay natuyo sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang nanginginig na kamay, na sa buong buhay niya ay ginamit lamang upang magbigay at magparaya, ay dahan-dahang kumuyom. Mahigpit niyang nilukot ang papel na nababalot ng plastik hanggang sa maging isang maliit at matigas na bola ito sa kanyang palad. Kasabay ng paglukot sa dokumento ay ang tuluyang pagyupi sa kanyang kinagisnang pagiging martir. Wala nang inang magbubulag-bulagan. Wala nang Rosa na yuyuko upang apakan. Ang nakatingin sa rumaragasang baha ay hindi na isang biktima, kundi isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang natitirang dignidad. Sa gitna ng kanyang bagong pagpapasya, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit at gumagalaw na liwanag mula sa isang mataas na burol sa di kalayuan. Tila may isang taong nagmamasid gamit ang isang ilawan, isang madilim na anino na nakatayo sa gitna ng unos at pilit na inaabot ang tanawin sa ibaba. Bago pa man niya matukoy kung sino ang aninong iyon, isang dambuhalang pader ng maruming tubig ang walang awang bumangga sa natitirang haligi ng kubo. Ang napakalakas na puwersa ay naghiwalay sa kanyang mga paa mula sa sahig at nagtulak sa kanyang katawan patungo sa kalupitan ng agos. Habang inaanod siya ng marahas na tubig patungo sa madilim na kailaliman kasama ang mga pirapirasong kahoy na nawasak, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isip. Kung sakaling iligtas siya ng tadhana mula sa malamig na libingang ito, handa ba siyang maging pinakamalaking bangungot ng sarili niyang pamilya? Ang marahas na puwersa ng baha ay walang awang nagtulak sa payat na katawan ni Rosa. Naramdaman niya ang matinding lamig na tila maliliit na karayom na tumutusok hanggang sa kanyang mga buto, pilit na pinapatay ang init ng kanyang buhay. Lumubog siya ng ilang beses, nakalunok ng mapait at maputik na tubig, ngunit sa bawat paglubog ay mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyong umahon. Gamit ang kanyang nanghihinang mga braso, pilit siyang kumawag hanggang sa mahagip ng kanyang mga daliri ang isang makapal na poste ng kawayan na natira mula sa gumuhong kubo. Humigpit ang kanyang yakap sa magaspang na kahoy. Sa kanyang kabilang kamay, pilit niyang pinananatiling nakakuyom ang palad na naglalaman ng gusot na papel ng insurance, ang tanging patunay ng kataksilan ng kanyang sariling dugo at laman na nagsisilbing panggatong sa kanyang kagustuhang mabuhay. Sa gitna ng kanyang paghingal at panginginig, nahagip ng kanyang nanlalabong paningin ang isang maliit na bagay na nakasabit sa itaas na bahagi ng kawayang kanyang kinakapitan. Isa itong lumang two-way radio na pinaaandar ng baterya. Isang kagamitang madalas iniiwan ng mga mangingisda o dating nakatira sa estero para sa panahon ng sakuna. Nanginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang malamig na plastik ng makina. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib, idinikit ang kanyang basang pisngi sa matigas na ibabaw nito na tila isang nawawalang anak na kailanman ay hindi siya tatalikuran sa gitna ng unos. Gamit ang kanyang namamanhid na hinlalaki, pilit niyang inikot ang maliit na gulong ng radyo. Naghahanap siya ng anumang frequency ng lokal na himpilan o emergency channel ng barangay na maaari niyang makausap. Ang hirap ng bawat pagpihit ay sinabayan ng tahimik na pakiusap ng kanyang puso na sana ay may isang kaluluwang makapansin sa kanyang pag-iral. Nang bumukas ang linya, inilapit niya ang kanyang nanginginig na mga labi sa maliit na mikropono, nag-iipon ng natitirang hininga mula sa kanyang nanisikip na dibdib. Tulong! Pakiusap! Tulungan ninyo ako! Paos at putol-putol na pagmamakaawa ni Rosa sa hangin. Nandito ako sa lumang kubo, malapit sa estero ng San Isidro. Tumataas na ang tubig. Sa hindi kalayuan, sa isang maliit ngunit ligtas na bahay sa tuktok ng burol, nakatayo ang isang lalaking nagngangalang Lando. Nakatingin siya sa madilim na bintana. Pinagmamasdan ang malawak na dagat ng putik na lumamon sa ibaba ng probinsya. Hawak niya ang kanyang sariling radyo na ginagamit sa pagmomonitor ng mga kalagayan ng kanyang mga kapitbahay.
Ang bawat ulat na nagmumula sa makina ay nagdudulot ng kaba sa kanyang isip. Ngunit nang pumasok ang isang partikular na boses mula sa open frequency, biglang natigilan si Lando. Mula sa kanyang radyo, umaling-aungaw ang panginginig ng boses ng isang matandang babae. Nanlaki ang mga mata ng binata. Ang boses na iyon, kahit nababalot ng matinding takot at pisikal na pagdurusa, ay hinding-hindi niya makakalimutan. Ito ang parehong maamong tinig ng ginang na nag-abot sa kanya ng isang malaking mangkok ng mainit na kare-kare at kanin noong siya ay isang batang paslit na namamalimos sa lansangan ng Maynila. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na kalinga, nagbigay ng mga lumang damit at nagturo sa kanyang maging mabuti noong siya ay ulila na at inabandona ng mundo. Nanay Rosa, bulong ni Lando sa kanyang sarili. Binalot ng matinding kaba at pag-aalala ang kanyang buong pagkatao. Hindi niya maintindihan kung bakit naroon sa pinakamapanganib na bahagi ng probinsya, ang babaeng dapat sana ay nagpapahinga sa isang maginhawang bahay kasama ang anak nitong inhinyero. Ngunit wala na siyang oras upang mag-isip ng mga dahilan. Walang inaksayang sandali si Lando. Mabilis siyang kumuha ng isang makapal na kable ng kuryente mula sa sulok ng kanyang bodega sa halip na isang ordinaryong salbabida, isang desisyon na tanging siya lamang ang nakakaalam kung paano gagamitin sa gitna ng rumaragasang agos. Tinawag niya ang dalawa niyang kapitbahay at nagmamadaling lumabas sa kalagitnaan ng bagyo. Dala ang isang matinding utang na loob na higit pa sa anumang halaga ng salapi, samantala sa gitna ng baha. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang radyo sa mga kamay ni Rosa. Ang maliliit na ilaw nito ay tuluyang namatay, nag-iwan sa kanya sa lubos na kadiliman at katahimikan bukod sa hagupit ng kalikasan. Kasabay ng pagkamatay ng radyo ay ang unti-unting pagbibigay at pagkabali ng kawayang kanyang kinakapitan dahil sa bigat ng nag-uumpugang mga sirang gamit sa tubig. Sa unti-unting paglubog ng kanyang katawan sa malamig na yakap ng baha, isang mapait na katanungan ang umalingawngaw sa kanyang isipan. Sapat ba ang awa at alaala ng isang estranghero upang iligtas siya mula sa kamatayang mismong iginawad ng sarili niyang anak? Ang malamig na yakap ng tubig ay tuluyan ng humigop sa nanghihinang katawan ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay unti-unting sumara habang ang liwanag mula sa kalangitan ay naging isang malabong alaala sa ilalim ng madilim at maputik na agos. Nawalan na ng lakas ang kanyang mga braso upang patuloy na kumawag. Ibinigay na niya ang kanyang sarili sa kapalarang iginuhit ng kanyang sariling anak. Ngunit bago pa man malagot ang kanyang huling hininga, isang mahigpit at magaspang na kamay ang biglang bumalot sa kanyang panginginig na pulso. Isang matinding puwersa ang humila sa kanya paitaas. Pag-ahon ng kanyang mukha mula sa tubig, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang mukha ng tatlong lalaking basang-basa ng ulan. Sa tulong ng isang makapal na kable ng kuryente na mahigpit na itinali sa dalawang lumang pinto ng bahay, nakagawa sila ng isang pansamantalang balsa. Maingat, ngunit mabilis nilang inihiga ang nangangatog na katawan ni Rosa sa ibabaw ng lumang kahoy. Wala pang isang minuto matapos siyang maiangat mula sa tubig, nakita ng kanyang nanlalabong paningin ang tuluyang paghigop ng rumaragasang baha sa natitirang haligi ng kubong kanyang pinanggalingan. Wala nang natira kundi ang kawalan. Ang mahabang paglalakbay patungo sa mataas na bahagi ng bayan ay puno ng pagpupumiglas laban sa kalikasan. Ngunit hindi bumitaw ang mga lalaking nag-alay ng kanilang sariling kaligtasan. Pagsapit nila sa evacuation center na nakatayo sa tuktok ng burol, sinalubong sila ng mga pamilyang siksikan sa iisang bubong. Walang malalaking bintanang salamin o makintab na marmol na sahig sa lugar na iyon. Tanging mga sementong nababalot ng banig at mga taong nagkukumahog upang magbigay ng tulong. Inalalayan si Rosa patungo sa isang tuyong sulok. Isang ginang na hindi niya kilala ang nag-alis ng kanyang basang damit at nagsuot sa kanya ng isang malinis at tuyong kamiseta. Isang bata ang nag-abot ng makapal at mainit na kumot, habang ang isang matandang lalaki ay maingat na nag-abot sa kanya ng isang latang naglalaman ng umuusok na sabaw ng noodles. Nanginginig ang mga kamay ni Rosa nang abutin niya ang lata.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at unti-unting hinigop ang mainit na likido. Ang init na gumapang sa kanyang lalamunan ay nagdala ng panibagong pag-asa na tumunaw sa yelong bumalot sa kanyang puso. Mas masarap pa ito kaysa sa anumang mamahaling handa sa hapagkainan ng kanyang manugang dahil ang simpleng sabaw na ito ay tinimplahan ng tunay na malasakit mula sa mga taong walang-wala ngunit handang magbigay ng lahat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang lalaking nanguna sa pagliligtas sa kanya. Nakaupo ito sa kanyang harapan, balot din ng manipis na kumot. Pinagmasdan ni Rosa ang mga mata ng binata. May kakaibang pamilyaridad sa maamo nitong mukha. Nanay Rosa, ako po ito, si Landoy, malumanay na pagpapakilala ng lalaki. Ang boses ay puno ng galang at pag-aalala. Salamat sa Diyos at umabot po kami. Inaalala ko po palagi yung mga panahong pinapakain ninyo ako sa gilid ng karinderya ninyo noong ulila pa ako at nagpapalimos. Hindi napigilan ni Rosa ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang mga luhang ito ay hindi na para sa sakit, kundi para sa matinding pasasalamat. Ang batang minsang tinulungan ng kanyang mapagkalingang kamay noong wala pa itong makain ay siya mismong naging anghel na humila sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Ang pagmamahal at pag-aaruga na itinanim niya sa isang estranghero ay namunga ng buhay, samantalang ang dugo at pawis na inialay niya sa sariling anak ay nagbunga lamang ng pagtataksil. Hinawakan ni Rosa ang magaspang na kamay ni Lando. Mahigpit niya itong pinisil. Ipinaparating ang isang desisyong nabuo sa ilalim ng baha. Lando, may malaki akong pakiusap sa iyo. Nanginginig, ngunit may diin ang boses ng matanda. Huwag mong sasabihin sa sino man na buhay ako. Ang Rosa na kilala nila ay namatay na sa loob ng kubong iyon. Hayaan mong isipin ng lahat na inanod na ako ng baha. Pakiusap, tulungan mo akong magtago pansamantala. Kahit naguguluhan, nakita ni Lando ang lalim ng sugat sa mga mata ng ginang. Tumango siya ng tahimik, sumusumpa ng isang lihim na kailanman ay hindi niya ipagkakanulo. Kinabukasan ng umaga, humupa ang galit ng kalikasan ngunit nag-iwan ito ng malawak na pinsala. Mula sa kanyang kinauupuan sa sulok ng evacuation center, natanaw ni Rosa ang pagdating ng mga rescue truck ng gobyerno. Napansin niya ang pagbaba ng ilang tauhan na may bitbit na mga maitim at malalaking sako na ginagamit para sa mga natagpuang bangkay. Isang paalala na marami ang hindi pinalad na makaligtas sa nagdaang gabi. Ngunit ang tunay na nagpapanigas sa kanyang kalamnan ay ang umilaw na maliit na telebisyon na nakasabit sa itaas na bahagi ng pasilidad. Mayroong mahalagang ulat ang lokal na balita. Sa mismong screen, lumitaw ang mukha ni Marco. Nakasuot ang kanyang anak ng isang malinis at mamahaling itim na damit, ang buhok ay magulo at ang mukha ay basang-basa ng luha. Nakaluhod si Marco sa harap ng mga kamera, mahigpit na nakakapit sa braso ng isang pulis. Pakiusap po, hanapin ninyo ang nanay ko. Pag-iyak ni Marco sa harap ng buong bansa, ang boses ay pumipiyok sa labis na pagdadalamhati. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng ginhawa, ngunit kinuha siya sa akin ng trahedyang ito. Gagawin ko ang lahat. Maibalik lamang ang minamahal kong ina. Sa bawat paghikbi ng kanyang anak sa telebisyon, naramdaman ni Rosa ang unti-unting pagkamatay ng natitirang piraso ng kanyang pagmamahal. Walang bakas ng init o pagkaawa sa kanyang puso habang pinapanood ang walang kahihiyang pagbabalatkayo ng taong nagpadala sa kanya sa kamatayan. Habang ang lahat ng tao sa evacuation center ay nakikiiyak sa madamdaming eksena ng isang naglulukang anak, nakatitig lamang si Rosa sa screen, nag-iisip kung paano niya wawasakin ang entabladong pinagtatayuan ng mga demonyong ito sa sandaling malaman nilang ang inang kanilang inilibing ng buhay ay nagbalik upang maningil. Ang maliwanag na ilaw ng mga kamera ay nakatutok ng diretso sa mukha ni Clara. Nakaupo siya sa malambot na sofa sa loob ng kanilang marangyang sala. Suot ang isang mamahaling itim na damit na paborito niyang gamitin sa mga okasyong kailangan niyang magmukhang kagalang-galang. Sa kanyang harapan ay mga kilalang reporter na naghahanap ng madamdaming kwento mula sa mga naiwang pamilya ng trahedya. May hawak na panyo si Clara
Maingat na idinadampi sa gilid ng kanyang mga mata upang hindi masira ang kanyang perpektong pampaganda. Ginawa po namin ang lahat para maprotektahan si Mama. Malungkot na pahayag ni Clara habang pilit na pinipiyok ang kanyang boses. Ipinaayos pa namin ang bahay bakasyunan niya para makapagpahinga siya ng tahimik. Hindi namin akalain na aabot sa ganitong sakuna. Napakasakit po para sa amin ni Marco na mawalan ng isang ina na itinuring kong sarili kong kadugo. Sa kabilang bahagi ng bahay, malayo sa mga kamera at nag-uusyosong paningin, naiwang mag-isa si Marco sa madilim nilang kwarto. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang isang baso ng matapang na alak na kanina pa niya iniinom upang lunurin ang matinding pagkabagabag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang isip ay patuloy na binabagabag ng imahe ng kanyang ina sa gitna ng unos. Pumasok si Clara na may mabilis at matalim na hakbang. Nawala na ang malungkot nitong mukha sa harap ng media. Pinalitan ito ng isang malamig at nagkalkulang anyo. Naglabas si Clara ng mga papeles mula sa kanyang bag at inilapag sa ibabaw ng mesa. Marco, umayos ka nga. Mariing utos ni Clara, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag kang magpapakita ng anumang kahinaan sa labas. Kailangan nating makuha ang death certificate na idideklara ng munisipyo dahil presumed dead na ang nanay mo. Ipapasa ko agad ito sa insurance company. Isipin mo na lang ang 5 milyong pisong naghihintay sa atin. Napahigpit ang hawak ni Marco sa baso ng alak. Pinatay natin siya, Clara. Iniwan natin siya doon para mamatay. Ang nanay ko yon. Siya ang nagpakain sa akin noong wala pa tayong makain. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Lumapit siya kay Marco at marahas na hinawakan ang baba ng kanyang asawa, pinipilit itong tumingin sa kanya. Huwag mo akong idadamay sa kaduwagan mo, Marco. Pumirma ka rin sa mga dokumento. Umuo ka rin nang ipadala natin siya sa kubong iyon. Kung gusto mong umamin at magpakulong, sige, gawin mo. Pero tandaan mo, iiwan kita at dadalhin ko lahat ng perang pinaghirapan ko. Mamili ka, konsensyang walang silbi o masaganang buhay? Walang nagawa si Marco kundi ang yumuko. Tuluyang ibinabaon ang kanyang pagkatao sa putik ng kasakiman. Nilunok niya ang matapang na alak. Hinayaang sunugin nito ang natitirang piraso ng kanyang kaluluwa. Ang malamig na pamamaraan ni Clara ng manipulasyon at ang pagiging duwag ni Marco ay naging perpektong sangkap para sa isang nakakasukang kataksilan. Samantala, sa isang payak at maliit na bahay na gawa sa kahoy at pawid, tahimik na nagpapagaling si Rosa. Dito sa tahanan ni Lando, nakita niya kung paano mabuhay ang mga taong may malinis na budhi. Habang naghuhugas ng pinagkainan si Lando sa labas, nakaupo si Rosa sa isang lumang silyang tumba-tumba. Tahimik na pinapanood ang parehong balita na nagpapakita ng panayam ni Clara. Wala ng luha na tumulo mula sa mga mata ng matanda. Ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng bakal. Ang galit na nagbabaga sa kanyang dibdib ay hindi lamang isang simpleng paghihiganti. Ito ay paghahanap ng tunay na katarungan para sa kanyang inabusong pag-ibig. Bumukas ang simpleng pintuan ng bahay at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng pormal na damit. Siya ay si Attorney Elena, isang kilalang abogado na noon ay isang mahirap na estudyante pa lamang at suki sa maliit na karinderya ni Rosa. Palihim siyang tinawagan ni Lando ayon sa utos ni Rosa. Ang matagal na nilang hindi pagkikita ay napalitan ng isang mahigpit at emosyonal na yakap. Batid ni Elena ang kabutihan ng ginang kaya't hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng pro bono na serbisyo nang marinig ang kalunos-lunos nitong sinapit. Tahimik nilang inilatag ang gusot na kopya ng insurance policy na nasagip ni Rosa sa baha. Maingat itong sinuri ni Elena. Napakatalino ng manugang mo, Nanay Rosa. Ginamit niya ang butas ng batas ukol sa mga nawawala sa panahon ng kalamidad upang mapabilis ang pagkuha ng death certificate at makapag-claim agad. Kapag napatunayan ng korte na wala na ang bangkay, ibibigay sa kanila ang pera sa loob lamang ng ilang araw. Napahawak si Rosa sa kanyang dibdib.
Hayaan mo silang isiping nanalo na sila, Elena. Hayaan mong kunin nila ang pera. Ang mas nakakatakot ay hindi ang mawalan ka ng wala, kundi ang mawalan ka sa mismong sandaling akala mo ay nasa iyo na ang lahat. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng ebidensya. Tumango si Elena, hanga sa tibay ng loob ng babaeng nasa kanyang harapan. Sa kabilang banda, napansin ni Rosa ang kanyang refleksyon sa salamin ng maliit na aparador. Nakita niya ang kanyang mahaba at tuyot na buhok na palagi niyang itinatali ng mahigpit bilang simbolo ng kanyang pagiging pasensyosa. Tumayo si Rosa at kinuha ang isang lumang gunting mula sa mesa. Sa harap ni Elena at nang kararating lamang na si Lando, dahan-dahan niyang pinutol ang kanyang buhok, pinuputol ang lahat ng ugnayan sa kahinaan ng kanyang nakaraan. Ang bawat paglaglag ng kanyang buhok sa sahig ay nag-iiwan ng isang bagong Rosa. Matapang, matatag, at hindi na kailanman yuyuko sa pang-aabuso. Lumipas ang ilang araw. Sa opisina ng isang malaking insurance company sa lungsod, abala ang mga empleyado sa pag-aayos ng mga dokumento. Nang dumating ang isang simpleng puting sobre na walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, ito ay ibinigay ng direkta sa manedier. Wala itong ibang laman kundi isang babala na mag-ingat sa isang malaking pag-angkin. Gayunpaman, sa parehong araw, nakatanggap ng isang masayang mensahe si Clara sa kanyang telepono. Ang death certificate na nagpapahayag ng pagkamatay ni Rosa ay naging opisyal na at ang proseso para sa pagbibigay ng 5 milyong piso ay nagsimula na. Inihanda ni Clara ang kanyang pinakamagandang damit para sa isang malaking pagdiriwang. Walang kamalay-malay na ang taong idinideklara niyang patay ay naghahanda na para sa kanyang pagbabalik. Sa ilalim ng malabong liwanag ng isang gasera sa loob ng bahay ni Lando, patuloy ang lihim na pagpupulong ni na Rosa at Attorney Elena. Ang mesa ay puno ng mga nakakalat na papel. Bawat isa ay isang piraso ng palaisipan na magpapatunay sa kasakiman ng kanyang sariling anak. Ipinaliwanag ni Elena kung paano ginamit ni Clara ang pekeng pirma ni Rosa upang makuha ang autoridad sa lahat ng transaksyon sa bangko. Ang mga detalye ay napakalinaw at walang puwang para sa pagkakamali. Bawat hakbang ni na Clara at Marco ay planado mula pa noong araw na mabili nila ang bagong mansyon. Nakikinig lamang si Rosa, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Pilit na itinatago ang kirot sa bawat patunay ng kataksilan na inilalatag sa kanyang harapan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang pag-uusap ay nang ilabas ni Elena ang isang manipis na dokumento mula sa munisipyo. Ito ay patungkol sa isang maliit na pondo sa sementeryo na inilaan para sa pangangalaga sa puntod ng yumaong asawa ni Rosa. Napag-alaman nila na bago pa man ang bagyo, palihim na naibenta ni Marco ang natitirang espasyo sa sementeryo na inilaan sana ni Rosa para sa kanyang sariling libingan balang araw. At ang pera ay ginamit pambayad sa huling buwan ng hulog ng insurance policy. Ito ang tuluyang pumatay sa natitirang hibla ng pagmamahal ni Rosa para sa kanyang anak. Wala nang puwang ang pag-unawa. Ibinenta pati ang kanyang inaasahang himlayan upang masiguro na wala siyang maiiwang bakas sa mundo kapag natupad na ang kanilang masamang balak. Upang mangalap ng mas matibay na ebidensya mula sa loob mismo ng mansyon, nagboluntaryo si Lando na pasukin ang dating tahanan ni Rosa. Suot ang uniforme ng isang kumpanyang nagde-deliver ng tubig na nahiram niya sa isang kaibigan na gawa niyang makapasok sa kusina nang hindi pinagdududahan ng manugang ni Rosa. Habang nagpapanggap na nag-aayos ng mga galon, palihim niyang nakuha ang ilang resibo ng pagbabayad at kumuha ng mga larawan ng mga bagong kagamitan na ipinagmamalaki ni Clara, pati na ang isang sulat mula sa ahente ng insurance na naiwan sa ibabaw ng mesa. Mabilis niyang itinago ang mga ito sa ilalim ng kanyang uniforme bago pa man bumalik si Clara upang mag-utos. Pagsapit ng gabi, iniabot ni Lando ang mga nakuha niyang patunay kay Rosa. Habang tinatanggap ang mga dokumento, napansin ni Rosa ang mga pasa sa braso ni Lando dahil sa pagbubuhat ng mabibigat na galon. Nang walang anumang pag-aalinlangan, kumuha si Rosa ng maligamgam na tubig at isang malinis na tela, dahan-dahang pinunasan ang mga braso ng binata. Nagkatinginan sila at sa pagkakataong iyon,
Isang malalim na paghilom ang naganap sa loob ng dibdib ni Rosa. Ang batang dati ito'y bagdabay pinapakain lamang niya sa bangketa ay siya ngayong nakikipagsapalaran upang ibalik ang kanyang dignidad. Itinuturing na niya si Lando hindi bilang isang taong may utang na loob, kundi bilang isang tunay na anak na hinihiling niyang sana ay siya na lang ang kanyang iniluwal. Hayaan mo, Lando, matatapos din ang lahat ng ito at makakapagsimula tayo ng maayos. Magkakaroon tayo ng pamilyang walang nanloloko. Malambing na wika ni Rosa, kasabay ng isang ngiti na ngayon lamang muling sumilay sa kanyang mga labi simula nang dumating ang bagyo. Isang ngiti na hindi na may bahid ng pagiging martir, kundi puno ng pag-asa. Inilabas ni Rosa mula sa isang bag ang isang lumang barong na napulot ni Lando sa evacuation center. Inilatag niya ito sa ibabaw ng mesa at itinuro kay Lando kung paano ito tamang itupi upang hindi magusot. Ang bawat haplos niya sa tela ay puno ng pagmamahal, isang gawain na madalas niyang gawin noon para kay Marco bago ito pumasok sa unibersidad. Ngunit ngayon, habang itinuturo niya ito kay Lando, walang kabigatan sa kanyang dibdib, tanging kapayapaan ang kanyang nararamdaman dahil alam niyang ang pinaglilingkuran niya ngayon ay isang taong may tunay na pagpapahalaga sa kanyang sakripisyo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kinuha ni Rosa ang natitirang barya mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Lando. Mayroon siyang isang napaka-espesyal na utos para sa binata, isang bagay na kailangan nitong bilhin kinabukasan sa pinakamalapit na ukay-ukay. Pinaliwanag niya ng mabuti ang kulay, ang tabas at ang kalidad ng damit na kanyang hinahanap. Hindi maintindihan ni Lando kung bakit sa gitna ng kanilang paghahanda sa isang malaking labanang legal ay may inuutos ang ginang patungkol sa isang partikular na kasuotan. Ngunit dahil sa labis na tiwala, tumango siya at nangakong hahanapin ito. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon sa lungsod, isa pang mensahe ang natanggap ni Clara. Ang bangko ay nag-abiso na ang proseso para sa paglipat ng 5 milyong piso patungo sa kanyang account ay naaprubahan na at inaasahang papasok kinabukasan. Dahil sa labis na kagalakan, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga kasambahay na maglinis at ihanda ang pinakamalaking kwarto. Magkakaroon ng isang napakalaking salo-salo upang ipagdiwang ang umano'y pag-angat ng kanilang negosyo. Nag-utos siya ng paggawa ng mga imbitasyon na nakaukit sa gintong letra upang ipadala sa kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan. Ang malakas na tawa ni Clara ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan, punong-puno ng pag-asa para sa isang kinabukasang naitayo mula sa pagdurusa ng iba. Ngunit hindi niya alam na sa probinsya isinusukat na ni Rosa ang isang mahabang pulang damit, ang kulay ng isang inang muling isinilang, handang dumalo sa pinakamahalagang salo-salo ng kanyang buhay. Ang mansyon ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier, tila isang palasyong naitayo sa gitna ng kasinungalingan. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulaklak na ang bango ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at matatamis na pagkain. Si Clara, na nakasuot ng isang makinang na gown na tila hinaluan ng ginto, ay abala sa pag-ikot sa sala upang tanggapin ang papuri ng kanyang mga panauhin. Ang kanyang mga tawa ay tila musika sa kanyang sariling pandinig. Ang bawat hagalpak ay nagpapahiwatig ng kanyang tagumpay sa pag-akyat sa mataas na lipunan. Sa kabilang banda, si Marco ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng bar. Mahigpit ang hawak sa kanyang pangatlong baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan habang ang panginginig ng kanyang mga daliri ay pilit niyang itinatago sa ilalim ng mesa. Ang kanyang konsensya ay tila isang mabigat na kadena na lalong humihigpit sa bawat sandaling naaalala niya ang gabing iniwan nila ang kanyang ina sa gitna ng baha. Sa gitna ng kasiyahan, isang kasambahay ang lumapit kay Clara at may inabot na isang katamtamang laki ng kahon na nakabalot sa simpleng brown paper. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, tanging ang address lamang ng mansyon.
Dahil sa pag-aakalang isa lamang itong regalo mula sa isa sa kanyang mga tagahanga, mabilis itong binuksan ni Clara sa harap ng ilang malalapit na kaibigan. Ngunit nang maalis ang takip, ang kanyang ngiti ay biglang natigilan. Sa loob ng kahon ay nakalatag ang isang luma, kupas at may bahid pa ng tuyong putik na apron. Ang paboritong apron ni Rosa. Ang bawat dumi sa tela ay tila nagkukwento ng hirap at pasakit na dinanas ng matanda. Binalot ng matinding kaba si Clara. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay sa loob ng ilang segundo. Mabilis niyang isinara ang kahon at inutos sa kasambahay na itapon ito sa labas nang hindi ipinapaliwanag kung ano ang laman nito. Pilit niyang ibinalik ang kanyang sigla, inaalala ang 5 milyong pisong nasa kanyang pangalan na ngayon. Dumating ang pinakahihintay na sandali ng gabi. Tumayo si Clara sa itaas ng malawak na hagdanan. Hawak ang isang mikropono habang ang lahat ng panauhin ay tumingala sa kanya ng may paghanga. Pinindot niya ang kanyang dibdib, nagpapanggap na emosyonal bago magsalita. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa gabing ito, wika ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na kababaang loob. Ang gabing ito ay para sa pagdiriwang ng mga biyayang ibinigay sa amin ng langit. Sa kabila ng mga pagsubok at ng masakit na pagkawala ng aming minamahal na ina, pinatunayan ng tadhana na may magandang naghihintay pagkatapos ng unos. Ang tagumpay na ito ay iniaalay namin sa kanya dahil alam naming masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. Habang pumapalakpak ang mga tao, isang kakaibang katahimikan ang biglang gumapang mula sa direksyon ng malaking pintuan sa ibaba. Ang dambuhalang pinto na gawa sa mabigat na kahoy ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang babala na tila itinulak ng isang puwersang hindi nakikita. Lahat ng mga mata ay lumingon sa liwanag na nagmumula sa labas. Mula sa kadiliman, isang babae ang dahan-dahang pumasok sa loob ng mansyon. Nakatindig siya ng matuwid. Ang kanyang balikat ay hindi na nakayuko sa bigat ng pagiging alila. Nakasuot siya ng isang mahabang pulang damit na ang kulay ay tila nagbabagang apoy sa gitna ng gabi. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon. Isang anyo na lalong nagpadagdag sa kanyang kapangyarihan at dignidad. Wala na ang mga luhang nagmamakaawa. Tanging ang isang pares ng mga matang puno ng katarungan ang nakatingin ng diretso sa itaas ng hagdanan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang matibay at determinadong tunog na tila tumatama sa bawat puso ng mga naroroon. Ang kristal na baso sa kamay ni Marco ay dahan-dahang dumaos-dos mula sa kanyang nanghihinang mga daliri. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig at ang pagkalat ng mga pira-pirasong bubog ay tila naghudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Napasigaw si Marco sa kanyang isip, ngunit walang boses na lumalabas. Samantala, si Clara ay tila naging isang estatwa ng yelo. Ang kanyang mikropono ay muntik ng malaglag habang ang kanyang labi ay nanginginig sa matinding sindak. Ang inang idineklara nilang patay, ang inang binayaran nila ng siguro para mamatay, ay nakatayo ngayon sa harap ng kanilang mga bisita bilang isang buhay na saksi ng kanilang kasalanan. Isang matamis ngunit matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosa habang tinititigan ang kanyang anak at manugang. Tumingin siya sa paligid, sa karangyaan na naitayo mula sa kanyang pagdurusa, bago muling ibinalik ang paningin sa itaas. Hindi ba kayo magpapasalamat sa nagbigay sa inyo ng grasya? Malumanay na tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay malalim at umaaling-aungaw sa buong mansyon, tila isang tinig mula sa kabilang buhay na naging totoo. Nandito na ang inyong minamahal na ina upang makisalo sa inyong Thanksgiving party. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang bawat isa ay nagtataka at nagtatanong kung sino ang misteryosong babaeng ito. Dahil sa takot na malantad ang katotohanan, biglang nag-iba ang anyo ni Clara. Mula sa pagiging estatwa, naging isang galit na halimaw ang kanyang anyo. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri kay Rosa habang sumisigaw sa harap ng lahat. Sino ka? Isang impostora. Hindi ikaw ang mama ni Marco. Guard, kaladkarin ninyo palabas ang baliw na matandang ito.
Ninanakaw niya ang pagkatao ng namayapa naming ina para lamang manghutot ng pera. Sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Habang ang dalawang security guard ay mabilis na lumalapit patungo sa direksyon ni Rosa, nanatili lamang ang matanda na nakatayo ng matuwid sa gitna ng sala. Hindi siya natakot. Hindi siya kumaripas ng takbo. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kanang kamay, hawak ang isang maliit na kagamitan na hindi inaasahan ng sinuman. Ang bawat hakbang ng mga security guard patungo sa kinaroroonan ni Rosa ay tila isang mabagal na pagbilang sa mga huling sandali ng katahimikan sa loob ng mansyon. Ngunit bago pa man dumampi ang kanilang mga kamay sa baro ng matanda, ang malaking pinto ay muling bumukas ng malawak upang bigyang daan ang pagpasok ni Attorney Elena. Kasama ang ilang mga lalaking nakasuot ng formal na barong at mga opisyal mula sa kawanihan ng investigasyon. Ang awtoridad na dala ng kanilang presensya ay tila isang malamig na hanging nagpatigil sa lahat ng ingay sa loob ng sala. Inilabas ni Elena ang isang makapal na folder at ang orihinal na insurance policy na maingat na inisalba ni Rosa mula sa baha. Ang bawat pahina na may bahid pa ng tuyong putik at marka ng tubig ay nagsilbing hindi matatawarang saksi sa katotohanan. Inilahad ito ni Elena sa harap ng mga panauhin at ng mga investigador. Ipinapakita ang matinding pagkakaiba ng tunay na dokumento at ng mga peking papeles na ginamit ni Clara upang makuha ang pera. Ang bawat pirma na pilit ginaya ng kanyang manugang ay tila mga hiyaw ng pagtataksil na ngayon ay nakalantad na sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang matinding kahihiyan o hiya ay mabilis na lumaganap sa gitna ng mga bisita. Ang mga kaibigan ni Clara sa mataas na lipunan na kanina lamang ay nag-uunahan sa pagpuri sa kanya ay dahan-dahang umatras at tumalikod. Ang bawat bulungan ay tila matatalim na bulong ng panghuhusga na tumatama sa mukha ni Clara. Ang kanyang marangyang gown na kanina lamang ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon ay tila naging isang mabigat na pasanin na naging sanhi ng kanyang pagkakadapa sa gitna ng sala. Sa gilid ng bar, ang baso sa kamay ni Marco ay tuluyan ng nalaglag at nabasag sa sahig. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng buto habang dahan-dahan siyang lumalapit patungo sa kanyang ina. Sa harap ng lahat, lumuhod si Marco sa paanan ni Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaabot ang dulo ng pulang damit ng matanda. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, isang anyo ng matinding pagsisisi na huli na ang lahat. Ma, patawarin mo ako. Ina mo ako. Mapapatawad mo ako, di ba? Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay pumipiyok at puno ng desperasyon habang ginagamit ang salitang naging sandata niya sa loob ng maraming taon. Nagawa ko lang iyon dahil natatakot ako. Dahil nadala ako ng bugso ng damdamin. Maanak mo ako. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tumingin si Rosa sa kanyang anak na nakaluhod sa kanyang paanan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso, ang dating bugso ng pagmamahal na handang magpatawad sa lahat ng kasalanan. Ngunit nang maalala niya ang lamig ng tubig baha na umaakyat sa kanyang mga binti at ang imahe ni Marco na tumatalikod sa terminal ng bus, ang kirot na iyon ay dahan-dahang naglaho. Iniwas ni Rosa ang kanyang kamay nang subukan itong hawakan ni Marco. Pinatay mo na ang nanay mo sa loob ng kubong iyon, Marco. Malamig at matatag na pahayag ni Rosa, ang bawat salita ay may bigat ng isang formal na hatol. Ang inang kilala mo, ang inang laging nagpaparaya at nagpapatawad sa iyong mga pagkakamali, ay inanod na ng baha. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong sisingil sa inyo para sa lahat ng inyong ninakaw. Hindi lamang ang pera at ari-arian, kundi ang aking dignidad. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit kay Clara, na ngayon ay nagwawala na sa galit. Sinisisi si Marco at sinisigawan ang lahat ng mga naroroon. Ang tunay na anyo ng kanyang kasakiman ay lumabas sa bawat mura
at sigaw na lumalabas sa kanyang mga labi habang inilalagay ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot, isang anyo na malayo sa mapagpanggap na anghel na ipinakita niya kanina. Habang dahan-dahang inilalabas ang dalawa mula sa mansyon patungo sa naghihintay na mga sasakyan ng pulisya, nanatili si Rosa na nakatayo sa gitna ng sala. Pinanood niya ang pagkawala ng kanyang sariling dugo at laman mula sa kanyang paningin ng may tahimik at malalim na kapayapaan. Walang kasiyahan sa kanyang mukha, tanging ang lunas ng katarungan ang nananalatay sa kanyang mga ugat. Naglakad si Rosa palabas ng mansyon, hindi nalilingon pa sa karangyaang naging kulungan ng kanyang kaluluwa. Pagdating sa tapat ng malaking pinto, huminto siya at hinarap si Attorney Elena. Kinuha ni Rosa ang set ng mga susi mula sa kanyang bag. Ang mga susing hinding-hindi ibinigay sa kanya noon. Inilagay niya ang mga ito sa palad ni Elena nang may pinal na desisyon. Ibebenta mo ang mansyong ito, Elena, utos ni Rosa habang nakatingin sa malawak na hardin. Gusto kong ang bawat sentimo na makukuha sa bahay na ito ay gamitin para sa isang layuning hinding-hindi na muling makakapanakit ng sinumang matanda. Isinara ni Rosa ang malaking pintuan sa huling pagkakataon. Ang tunog ng pagsara ng mabigat na kahoy ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Habang naglalakad siya palayo, kasama si Lando na naghihintay sa labas ng gate, naramdaman ni Rosa ang gaan ng kanyang bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang nakatitig sa papalubog na buwan. Sapat na ba ang katarungan upang punan ang puwang na iniwan ng isang anak sa puso ng kanyang ina? Lumipas ang 5 mahabang taon at ang sugat na iniwan ng nakaraan ay dahan-dahan ng tinubuan ng mga luntiang damo at makukulay na bulaklak sa ilalim ng mapagkalingang sikat ng araw. Sa isang malawak at payapang lupain sa probinsya, malayo sa mausok at mapanlinlang na lungsod, nakatayo ang isang malaki at maaliwalas na bahay na yari sa matibay na kahoy at bato. Ito ang tahanan ng mga lola. Isang kanlungan na itinayo ni Rosa mula sa bawat sentimong nakuha niya sa pagbebenta ng mansyong naging simbolo noon ng kanyang pagdurusa. Dito, ang bawat matandang inabandona at inabuso ng kanilang sariling pamilya ay nakahanap ng bagong dahilan upang muling ngumiti at mabuhay ng may dignidad. Sa balkonahe ng bahay, habang ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, naupo si Rosa sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ang kanyang maikling buhok ay maputi na ngayon, tila mga sinulid ng pilak na nagpapakita ng kanyang karunungan at katatagan. Sa kanyang kandungan ay nakalatag ang isang puting sobre na may selyo ng pambansang bilangguan. Ito ay sulat mula kay Marco, ang ika-50 sulat na ipinadala nito sa loob ng 5 taon. Sa bawat pahina, naroon ang mga salita ng matinding pagsisisi, ang paghingi ng tawad, at ang pagnanais na makita siyang muli. Dahan-dahang itinuon ni Rosa ang kanyang paningin sa malawak na bukirin. Napatawad na ba niya ang kanyang anak? Ang sagot ay hindi isang mabilis na pag-oo, kundi isang proseso ng pagpapalaya sa kanyang sariling kaluluwa. Pinatawad na ni Rosa si Marco sa loob ng kanyang puso, hindi dahil karapat-dapat ang anak sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng puot sa huling yugto ng kanyang buhay. Gayunpaman, pinili niyang manatiling malayo. Hindi siya sumasagot sa mga sulat at hindi siya bumibisita sa kulungan. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagtatakda ng hangganan upang protektahan ang kapayapaang pinaghirapan niyang bawiin mula sa bingit ng kamatayan. Nabalik ang diwa ni Rosa nang lumapit sa kanya ang isang matangkad at maayos na lalaki. Si Lando iyon, na ngayon ay tumatayong tagapamahala ng tahanan. Hindi na siya ang batang paslit na namamalimos o ang binatang nagde-deliver ng tubig. Siya ay naging isang katuwang ni Rosa sa pagpapatakbo ng kanilang munting paraiso. May bitbit si Lando na isang tray na naglalaman ng mainit na kape at paboritong kakanin ni Rosa. Nanay Rosa, handa na po ang hapunan. Hinihintay na po kayo ng iba pang mga lola sa loob. Malambing na paalala ni Lando
Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pagmamahal at paggalang. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosa. Hinawakan niya ang kamay ni Lando at marahang pinisil ito. Sa lalaking ito, nahanap ni Rosa ang tunay na kahulugan ng pamilya. Napatunayan niya na ang tunay na ugnayan ay hindi lamang nasusukat sa dugo o apelyido, kundi sa katapatan, sa pagkilala sa utang na loob at sa malasakit na walang hinihintay na kapalit. Si Lando ang naging gantimpala sa kanya ng tadhana, ang anak na hindi niya iniluwal, ngunit naging katuwang niya sa muling pagbuo ng kanyang mundo. Bago tumayo, muling binalingan ni Rosa ang tanawin sa labas. Naalala niya ang bawat patak ng ulan at ang lamig ng baha na tila nangyari lamang kagabi. Ang aral ng kanyang buhay ay nakasulat na sa bawat kulubot ng kanyang balat. Ang halaga ng isang babae, lalo na ng isang ina, ay hindi nagtatapos sa kanyang pagtanda o sa kanyang paglilingkod sa iba. Ang pagiging martir ay hindi kailanman magiging sukatan ng tunay na pag-ibig, kung ito ay nauuwi sa pag-abuso sa sariling dignidad. Natutunan niyang ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ay ang pag-ibig sa sarili na nagbibigay daan upang makatulong ng tapat sa kapwa. Pumasok si Rosa sa loob ng tahanan. Sinalubong ng mga tawanan at kwentuhan ng mga kababaihang tulad niya ay muling nakahanap ng liwanag mula sa dilim. Naupo siya sa kabisera ng mahabang mesa, hindi na bilang isang alilang naghihintay ng tira, kundi bilang reyna ng kanyang sariling buhay. Habang pinagsasaluhan nila ang mainit na pagkain, naramdaman ni Rosa ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman kayang bilhin ng 5 milyong piso o anumang marangyang mansyon. Sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay nakarating na sa dalampasigan ng ganap na kapayapaan.